Okay, kailangan magsunod din sa hearing. Pag dumating ang araw, tatawagin ko rin. Sabi, paano po yun? Idibang po ako. Oo, ipapaalam ka namin pag dumating ang araw, ganyan. So ngayon, may isa tayong pwedeng magamit, si Ninyo. Kasi siya yung nakakita ng lahat. Walang reason para sabihin, kagaya na sasabihin kala Ate Lindy na, hindi kayo pwede, hindi nyo naman nakita yung nangyari. Eto, si Ninyo, nakita niya lahat. Sa kakampi, mamamay sa inay. Sa inyo po. Sabi, tutulungan mo ako sa iyo. Mamay? Opo. Opo, hindi po kaharap. Pinanghihinaan ka ng loob, hindi naman. Parang may takot pa rin ho. Gawa mga pag ganyan nga. Natatakot ka na baka ang mangyari ay makalabas si papa mo. Bakit sunod-sunod na biglang nagkaroon ng hearing na hindi alam na yung pala kapag nakatatlo ay matatanggal na siya o matatanggal na ng karapatan para magsalita? Ang galing nga talaga naman. Tatlong magkakasunod para mawala ng karapatan yung nagrereklamo na magsalita. Paano ba magrereklamo? Magandang umaga po. So guys, yun, good day sa inyo lahat. So now, dito tayo sa Salao kasi nga kahapon yung naging lakad namin ay nabigla kami lahat nila Ate Lindy sa nangyari. So hindi namin naasahan na may mga ganyan. So kagabi sinusubukan kong kumontak sa RTIA, sa Rapid Tulfo. Pero yun, medyo busy pa lang siguro kaya hindi pa kami nagkakausap. Pero sabi pag-usapan nga daw namin. Pero yun, pare-pares may busy kami, may lakad din. Pauwi kami ngayon ng Isabela, dumaan lang talaga sa mga beneficiaries bago umalis kasi nga mawala tayo na ilang araw. So kailangan nating may bigay yung need, nila, allowance din, ganyan. Sama ko na si Lakayron. Diyan na lahat ng gamit namin guys, nasa sasakyan na. Talagang umikot lang kami na dapat diretso na kami. Umikot lang kami para Rosario para lang dito. Wala sa beneficiaries. Gano'n ka po Ate niya? Gano'n po? Nasaan? Sinilaban mo? Wala naman. Nasaan nung sila? Okay. Ang baboy mo, kamusta? Ayos naman po, buhay ko. Buhay pa naman. Ayos pa naman, buhay pa. Nasaan pa ang mga anak mo? Nasaan po ang mga anak mo? School pa. Hindi mo, hindi ka na naiilang. Hindi naman po. Ayos na pala eh. Pabunot na uli natin. Magsabi ka Ate niya pag sumakit yung ngipin ng pustiso mo ha. Niloko nga ako din sa kapitbahay. Ano daw? Kulang na lang sa akin daw asawa. Niluloko kang kulang na lang asawa. O baka naman magpadala ka naman sa loko-loko sa iyo. Mag-asawa ka naman. Huwag ka magpapadala sa mga biro-biro na ganyan. Baka mamaya seryosohin mo na naman, maghanap ka ng asawa. Kapag linis ka na sa loob. Parang may umiiyak. Parang may umiiyak. Anak mo umiiyak. Dito kayo. Nung iyakin mo anak, umiiyak. Natulog. Ay! Dito ka pa Ate niya. Against the light dyan eh. So anong yero? Nagre-reflex. Awa, nakapagpalis sa silab ka nga no. Kamusta? Nagkausap na ulit kayo ni Ate Lindy, di ba? Nagkausap na ulit kayo ngayong araw. Kahapon. Nagkausap kayo? Nagpunta ka doon? Ano doon pag-usapan niyo? Wala naman. At hindi kayo nag-usap? Ano, nag-usap kayo o ano pagpuntahan niyo? Wala naman ulit sa akin. Ulit. Sayang, akala ko nandito sa ninyo, kakausapin ko sana. Ano, nakausap mo yung anak mo, sa ninyo? Anong napag-usapan niyo? Yun kasi, sa kakampi, mamamay sa inay. Sa inyo po. Sabi, tutulungan mo ako sa iyo. Mamay? Opo. Opo, hindi po kaharap. Para tayo utoy, panalo.
Siya yung lahat eh, kita mo kasi. Nakausap mo pala. May mga basura pa nga eh. Ito mga huhangin nga, kahangin dito. Sa Sabado pa ang labas ng bagyo. Kailan? Sabado daw ho, Ang labas ng... bagyo. Di pa nga napasok. Ay, sabi ko din, yung lighter. Nagsisidab ka yata. Okay, ang sabi ni Ninyo, kailan mo siya kinausap? Kahapon din po. Nung pagdating niya, anong binungad mo sa kanya? Sinabi mo yung nangyari? Anong pagkakasabi mo? Sabi ko, okay, kailangan doon din sa hearing. Pag dumating ang araw, tatawagin ko rin. Sabi, paano po yun? Didibang po ako. Oo, ipapaalam ka namin pag dumating ang araw, ganyan. Tatawag ka doon. Kasi guys, malaking problema talaga itong hinaharap ni Ate Ninya at namin na rin. Kasi kasama kami ni Ate Ninya dito eh. Kasi nga, tinanggalan si Ate Ninya ng karapatan na magsalita sa hearing. So, alam naman natin na si Ate Ninya ang dapat na unang-unang magsasalita dahil sa kanya nakasalalay lahat ng kalalabasan ng kaso na to. Tapos siya yung tinanggalan ng karapatan. So ngayon, may isa tayong pwedeng magamit, si Ninyo. Kasi siya yung nakakita ng lahat. Walang reason para sabihin, kagaya nung sasabihin ka Ate Lindy na, hindi kayo pwede, hindi nyo naman nakita yung nangyari. Eto, si Ninyo, nakita niya lahat. Pinanghihinaan ka ng loob, hindi naman. Parang may takot pa rin ho. Gawa mga pag ganyan nga. Natakot ka na baka ang mangyari ay makalabas si papa mo. Kaya sinin niyo yung kinakailangan natin ngayong ma-briefing. 'Di ba kasi kapag itong bata, tsaka mas pinaniniwalaan daw ang bata sa korte. So ang wag lang sana mangyayari na paghaharapin sila kasi hindi talaga kakainin. Nakikita ko kayo ninyo, hindi niya talaga kaya magsalita sa tatay niya kapag kakaharap. Kaya niya yan pag di niya nakikita. Sinabi niya kagabi, di ba? Ano sabi niya daw basta? Basta po naroon lang parang sa TV. Oo, kaya niya. Ito Ate Ninyo, sasabihan mo si Ninyo ha. Ninyo, pagka mo mayroong makikipag-usap sa'yo na tao, iwasan mo na hindi mo kilala. Kasi ang kinakatakot ko dito, baka mamaya si Ninyo kausapin ng ibang tao. Di ba? At sabihin mamaya, pagtanggol mong tatay mo. Di ba? Baligtarin pa tayo. Merong No, yan ang kailangan nating iwasan. Kaya sabihin mo sa anak mo, kung may kakausap sa kanyang tao, sabihin agad sa atin. Kasi nakita ko po yung kanino yung nagpunta dito dati si Mike. Oo. Kuya. Konti niya hindi sasama nga. Oh, yun nga ang gusto kong, yun nga ibig pinupunto ko. Kung si Kuya Mike nga, sa bagay, kilala naman niya si Tito Mike niya eh. So sabihan mo siya, Ninyo, pag may tao na kumausap sa'yo, sabihin mo agad sa amin ha. Like kinakausap ng gatong tao, anong sinabi sa'yo. Tayo ang magkakakampi ka mo dito ha. Kasi baka mamaya, makita nila, yung bata pala gagamitin nila o ganito ganyan. Kausapin natin yung bata. Kasi guys, iba na yung nangyayari ngayon eh. Alam ko, nakita nyo naman sa vlog na yan, nung kahapon, na napaka-imposible na nagkakaroon ng hearing na hindi alam ng nagre-reklamo. Napaka-imposible guys. So mapapaisip tayo lahat, bakit? Paano nangyari yun, di ba? Sino ang naglalakad nito para lumabas ang hearing ng walang pasabi sa nagrereklamo? Bakit sunod-sunod na biglang nagkaroon ng hearing na hindi alam na yung pala kapag nakatatlo ay matatanggal na siya o matatanggal ng karapatan para magsalita? Ang galing nga talaga naman. Tatlong magkakasunod para mawala ng karapatan yung nagrereklamo na magsalita. Paano ba magrereklamo? Alam nyo guys, kung may tumutulong kay Tatay Tony, sana mas naisip nyo na yung ginawa niyang hindi maganda sa anak niya. Kasi po, naniniwala ako na kapag kakinampihan natin ng mali,
Ganun na rin tayo. Wala na tayong pinagkaiba dun. Mas matimbang sana ang kabutihan. Mas matimbang sana ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Di ba? Kapag ka tinolerate mo ang kapag ka tinolerate mo ang taong gumagawa ng masama, wala ka nang pinagkaiba sa kanya. Ganun ka na rin. Alam nyo guys, kasi sa totoo lang, dito sa lupa, oo, siguro, makukuha mo yung mga bagay na gusto mo dito sa pamamagitan ng hindi maganda. Kaso nga lang sa kabilang buhay tayo sisingilin yan guys eh. Kaya sana naman, mas manaig sana yung kabutihan. Kawawa po ito, oh. Kawawa si ate ninyo. Oh. Siya po yung biktima dito ng matagal na panahon. Kaya sana naman kung merong mga tao na tumutulong kay Tatay Tony sa ganito. Yung attorney niya, unawaan natin yun kasi kailangan niya talaga ng attorney na magtatanggol sa kanya. Pero yung ibang tao naman sana kung meron man, sana naman po maisip natin yung hindi magandang ginawa ng tao sa anak niya. Sarili niya pong anak yan, binaboy niya. Marami nga nagsasabi hindi dapat kulong ang pataw na parusa kung hindi kamatayan. Pero siyempre kami naman sasabi lang namin, hayaan na po natin ang batas at ang Diyos na humusga. Ang magpataw ng parusa, hindi po tayo. Pero ikaw ate niya, nawawalan ka ba ng pag-asa? Nawawalan ka ng pag-asa? Opo. Kung baga, Baka pag dumating ang araw, ganyan nga ho ang gawa. balikan kayo. Sabi ko, tarating natin diyan nga ho tao. Oh, sinasabi kasi natin niya may mga pasulpot-sulpot dito ng taong di nila kilala. Kaya pati kayo atin mag-iingat po kayo ha. Dito. Hindi po kayong basta-basta magtiwala sa mga taong lumalapit na kuno viewers mo. Paano yan? Hindi ka na daw makakapagsalita sa hearing pangsamantala. Hindi ko alam kung pangsamantala o talagang hindi na. Pag hindi ako umiyak daw, lalabas na ho yun. Hindi naman. Kasi may mga testigo pa eh. Pero, ipanalangin mo na sana si Piskal magawa niya ng paraan na maibalik ka dun sa upuan na makapagsalita ka ulit. No? Kasi naniniwala, alam mo atin niya na iisip ko dito, alam nila ng kalaban na mas maayos ka nang sumagot ngayon. Nagagawan ngayon ng paraan para hindi ka makapagsalita sa hearing kasi alam nilang mas magaling ka na ngayon sumagot. Parang nga po, gusto ko na nga po magsimula pa na hearing. Patagal pa lang. Isang buwan. Gantay tayo ng isang buwan. Laban lang para sa mga anak mo. No? Tsaka para sa ginawa sa'yo na hindi maganda. Sa totoo lang guys, may mga nangyayari dito na hindi lang namin nilalabas sa social media. Pero talagang ewan, basta nagtutugma-tugma kasi lahat eh. Nagtatali-tali lahat eh nung nangyayari. Kaya pati si Ate Lindy nagugulat din sa mga nangyayari. Nakapagtalo si Ate Lindy kahapon din. Talaga, antok-antok daw ang atin hindi na wala. Nakatulog nga po doon natin hindi. Grabe no? Nawala yung antok niya kahapon nang sabihin ganun. So, kausapin mo palagi yung anak mo, si Ninya, ha? Kagaya ng sabi namin sa ni Ate Lindy, ipakita mo sa kanya yung pagmamahal ng isang ina, hindi bilang mag-aaway kayo palagi, ha? Pakita mo sa kanya, kulang lang sa pagmamahal yung anak mo na yan. Kasi nga, madalas kayo magkaaway, parang na kayong mortal enemy. Parang na kayong mortal na magkaaway.
Kaya ipakita mo sa kanya yung pagmamahal ng isang ina para mas kampihan ka niya. Ha? Okay, so nagpunta kami dito Ate Ninya para yun nga kasi alam kong wala ka pa naman ngayong income. Siyempre, alis kami, kailangan mo ng allowance. Ay, nalaglag ang ano. So, Ate Ninya, ibuka mo yung palad mo, bibigyan kita ng allowance mo, ha? Ibuka mo. 20, 21 pesos, 100 pesos. Ibuka mo, buti. 50. Bilangin nga natin na maayos. 471 pesos, 971 pesos, umpisa ko ulit, 1,971, 2,971, 3,971, 4,971, 5,971 pesos. Ha? Yan ay may yung sponsor kasi namin na nagpaabot din sa atin. Paabot sa amin. So iabot ko sa iyo. Maraming pong salamat. At niya yan po ay matutong mag-allowance ha. Okay. Huwag ka na muna magpahiram sa ngayon kasi kailangan mo rin ha. Utang ang niya. Kailangan mo rin po ng pera, wala ka pong trabaho. Ha? Isipin mo palagi yan, wala akong trabaho. Bakit ako magpapautang? Ha? Isipin mo po ang para sa mga anak mo muna at sa inyo. Pag may hihiram atin niya, Ilang araw po kayo dito? Hindi pa namin alam eh. sabihin mo wala. Okay, sabihin mo na lang, ganito na lang. Kung mahihiram sa'yo, kagaya na sinabi ko sa'yo, ipaunawa mo sa kanya. Pasensya na po kayo. Ako po ay binibigyan lang din. Ha? At ito po ay para binibudget ko lang din para sa mga anak ko. Alam niyo naman po, wala naman po akong trabaho. Yaan niyo po, pag ako magkatrabaho at manghiram kayo sa akin, wala naman pong problema. Hindi naman po ako mahirap lapitan kung meron ako. Pero sa ngayon po sana maunawaan niyo ako at ako ay binibigyan lang din. Ha? Yun naman pong kamangking ko. Dali hong usapin talaga. Isang suyo ko po. Utay tayo, labas tayo, mamimili ko unti. Nabibigyan ko naman ho kahit 200 panggas. Kasi doon suwasakayan dalawa eh. Okay, walang problema yun kapag ka ganun. Okay lang naman po pag po din eh. Walang problema yun. Walang problema yun. Wag lang yung alam mo yun, yung hihiraman ka, tapos wala pang kasiguradong kung kailan may babalik. Ikaw ang maapektuhan kasi. Gagaya ngayon, mawawala kami. Wala ko po sabi niya kayo magpapadala na. Kaya nga, hindi ka naman makausap kahapon. Tumatawag ka, hindi naman naririnig. Di ba tumawag ka sa akin kahapon? Baka nga ako sa loob. Wala naman sinagot ko, wala naman naririnig. Kaninang umaga, tumatawag ka alas 5. Namamahinga pa kami. Agang-aga naman, alas 5 ng umaga. Nandito pa ako at isin. Kaya nga sabi ko, wag na, hindi ko na sasagutin. Pupunta na lang tayo doon. So matuto mag-budget ha. Allowance ang anak mo, baon, pagkain nyo. Marunong na sa sukli ng isa. Marunong ka na magsukli. Alam mo na ang mga sukli. Marunong ka naman. Maganda naman kung gano'n. Ako naman ho namimili kasama ko kung aking kamangkin. Marunong ho yung mag-drive. Alam mo ba, nung nakaraan na pagkikintuan nga namin ni Commander, na pinanood namin yung anak mo, yung vlog natin dito, si Ninyo. Sabi nga ni Commander na aawa daw siya sa anak mo kay Ninyo. Kasi nga, parang, alam mo yung sabi mo, yung parang ang pangit ng naging pagsilang kay Ninyo dito sa mundo. Di ba? Kasi naging bunga siya ng pangmumulis siya sa ng tatay mo. Nakakaawa, sobra yung anak mo, si Ninyo. Kasi mahalin mo yung anak mo, Ate Ninya. Kasi napansin namin sa'yo, nagtatanong-tanong kasi ako dyan, madalas mo daw ginagalitan, pag-uutusan mo daw, sinisigawan mo. Ano muna, yung bagay paramdam mo sa kanya yung utos na kahit nakikisuyo na lang bilang nanay. Anak ko, pasuyo naman ako. Baka nga di mo pa tinatawag ng anak yun eh, Ninyo lang eh. Tinatawag mo bang anak? Hindi po, yun lang. Alam mo, kapag ang anak ay tinawag mo ng anak, ang sarap sa pakiramdam. Anak ko, pasuyo naman ako sa'yo. Pagtabo mo muna ang mama mo. Ganun makipag-usap sa bata. Huwag mo siyang ituring na parang, eto na naman yung kaaway ko.
Hoy! Inyo! Magdigib ka nga doon! Oh, pag ganun ka makapag-usap kayo ninyo, hindi ka talaga susundin. Kahit ako, pag ganyan mo ako utusan, hindi kita susundin. Promise. Kaya iparamdam mo sa anak mo. Ay isipin mo, kawawa ang anak ko. Ang bata kasi kailangan ng yung parang inuuto mo lang. Oo. Walang Hindi ba sabi ko sa'yo, ang bata kailangan i-divert. Ang divert na salita sa Tagalog, parang kailangan mo siyang baligtarin. Kumbaga, kung tama ako correct me if I'm wrong, comment nyo sa comment section. Baka mali ako. So, para sa akin, yung divert, ibabaligtarin mo siya. Kung matigas ang ulo niya, utuin mo. O sige na, anak, pagtabo mo malakot, mo pag magkaroon tayo, di bibilhan naman kita ng short na bago. Ganun ang pag-uuto sa bata. Sige na, at pag magkaroon man tayo ng pera, ibibilan man kita ng short, bagong tsinelas. Ganun po makipag-usap sa anak. Huwag mo po siyang, palaging pabulyaw. Kasi masasanay na siya na, puro ganyan lang naman yan. Hayaan mo yan, di naman yan galit, di naman di naman kayang mamalo niyan, puro ganyan lang yan. Sanay na si ninyo. Sana gawin mo yung mga pinapayo namin, ha? Opo. Wag mo, isabuhay mo yung sinasabi ko. Wag lang yung narinig mo ngayon pero lalampas sa kabila. Isabuhay mo. Okay, sabi nga pala ni Kuya Marcos, ganito ko dapat itrato yung anak ko. Kasi unang-una, maawa ka sa lahat ng anak mo. Kasi naging bunga sila ng hindi maganda. Talaga. Parang kami, naisilang tayo. Naisilang tayo dito sa mundo na talaga namang ang mama at papa mo ay nagmamahalan. Di ba? Surte tayo. Pero itong mga anak mo, naging bunga sila ng panggagamit sa'yo ng papa mo. Kawawa naman sila. Habang buhay nilang daladala yan. Ang pangit ng pagkaanak sa kanila dito sa mundo, sa totoo lang. Pero pwedeng maging maganda yun kung mamahalin mo sila. Aalagaan. Mahalin mo sila bilang tunay mong anak. Okay, so yun lang naman natin niya. Nagpunta ako dito kasi totoong concern ang Team Marco sa'yo sa lahat ng tinutulungan namin. Hindi kami yung for the vlog lang, hindi kami ganyan. Kami concern kami sa tinutulungan. Hindi naman sasama ang loob mo dahil sinasabihan kita. Hindi naman. Maganda naman. Kasi kaya kita sinasabihan dahil concern kami sa'yo. Para ka na naming kapatid. Isipin mo na lang ganun. May gamot pa sa atin. May gamot ka pa. 8 na lang ho. Ilan? 8. 8. O, sakto yan. Nandito na kami niyan. Yung 8. Once a day lang. Isang beses lang naman isang araw yun. Baka naman nihalaklak mo ganun. Yung sa lagayan ay nakalima ka na ng tungga. Ito naman, ako yung gigigil sa iyo. Iiwanan ka na, mami. Huwag iiyak, huwag iiyak. Subukan mo umiyak. Hindi man. Lang. Hindi siya kaya sa kahit ang paraan. Sabi ng mga nagko-comment, Franz, panoorin mo. Ay, ginawa na po namin yan. Franz, pakainin mo. Ginawa na po namin yan. Lahat ng ginagawa namin dito kay Cairo, sinubukan na namin dito. Hindi talaga kaya, guys. Nakukit na lang ako sa'yo, kaya kita inaasar. Paliguan mo ngayon, ha? Tinin niya. Araw-araw maligo. Kung walang masamang pagramdam. Ha? Nakaligo na po yan. Nakaligo na kanina? Maga? Vitamin yan. Opo. Pinapainom mo. Maubos na po yung isa. Sige, mag-vitamins para tumaba. Suplada mo naman! Sigawan din. Hindi man, joke. Biro lang. Gusto lang kitang pinapahiyak. Hindi yan, ma-exercise nga yung puso niyan at naiyak. Hindi, nasama nga ng loob. Hindi yan masamang loob. Masama ba ang loob mo sa akin? Kung lakasan ng loob ay ang buwang mo. Masamang loob mo sa akin? Eh, Ninong? Siya, hindi kita riragaluhan sa Pasko. Pag sasamaan loob mo sa akin. Biro lang. Kukunin man natin yung sili. Kukunin na daan namin to guys kapag ka naglaki-laki pinag-usapan namin natin niya. Natin niya. Pag may isip-isip na, sabi ko nga natin niya, huwag ka magpapakilala dito pag nagkaisip ito na ikaw yung nanay ha. Sabihin mo, katulong ka lang.
Nag-aalaga ka lang dito, pero ang totoo mong mga gulang nasa Candelaria. Ha? Mamit daddy mo. At sasabihin mo sa kanya, kapag dumating yung araw, isasauli na kita. Ha? Oo naman ang uuwi. Payag na payag eh. Payag na payag yan at alam niyang ano daw. Ano sabi mo ate niya? Mapapabuti, ano? Ito. Nako, may bibihisa na kaming babae. Baka mayat-maya ka naman nasilip doon sa bahay. Naganyan-ganyan. Sining? Baka mayat-maya ka naman nandun. Sabihin niya pag ano ate niya, Mami, may ano, taong laging nasa gate. Kaya nga. Tinitignan ako. Sino yun? Yung katulong natin yun dati. Kawawa naman sa ate niya. Dapat pala niya, hindi ko na sinabing katulong ako. Pasilip-silip doon sa gate. Mami, sino ngayon? Yung pandak babae. Sakit na ng ulo ni Leo. Ni Lian. Sakit kayo sa ulo. Sabi niya, kung ano naiisipan niyo. Grabe yatang hikit ng ano mo ate. Oo, sabi nila, wag mo daw masyadong hikitan to. Masakit sa akin. Masakit sa anit, kaya namumula oh. Huwag mo masyadong hikitan yung pagkakatali atin niya. Luwag-luwagan mo. Yung tali mo masyadong ano yun. Medyo luwagan mo lang. Masakit yun sa anit. Kaya nakakamot na bagay sa ulo oh. Tingnan mo. Tataas pa tayong hairline yan. Yan ang nakapagpatas ng hairline. Sobrang hikit naman ay. Parang nagtali naman ng aso. Luwag-luwagan mo lang. Yan. Oh, sige na, punta na kami. Ingat po kayo. Babe, kawawa. Hindi yan. Hindi yan. Hindi mo. Wow. Kung ko sa'yo. Gustong gusto ka namin kargahin, hindi ka magpakarga. Sige Pag na. ano, tumawag na lang kayo pag kayo Oh, sige. Pupunta na kami, ha? Sige ate, mag-iingat kayo dito, ha? Yan lang ang payo ko sa'yo. At yung lahat na sinabi ko sa'yo tungkol kay ninyo sa anak mo, please, pakigawa, ha? Pakita mong mahal mo ang anak mo. Tawagin mong anak-anak ko. Salang ka na ng sinaing natin. Ganun, makipag-usap. Anak ko, anong ulamin natin? Anong gusto nyo? Oh, ganun. At maramdaman ninyong mahal mo siya, makukuha mo yung loob niyan, magiging kakampi mo talaga yan sa tatay mo. Ha? Siya ang pag-asa mo. O, sige na. Ano, si Makmak na maliit, ganun din ang tawag ko sa kanya pag ano. Anak, Minsan magagalit ka talaga pag may mga mali, pero hindi naman yung ganung araw-araw. hindi laging araw-araw galit ka. Kailangan pakita mo pa rin yung pagiging nanay mo. Tsaka ipaliwanag mo, anak, pasensya na kung kayo ay nagagalitan ko. Mahal ko lang kayo, ayoko kayong mapasama. Kung ganun, pinapaliwanag dapat. Kasi ang bata, kailangan din ng paliwanag nila. Pag pinalo mo, ba't mo ako pinalo? Di ba? Di mo siguro ako mahal. So ipaliwanag mo, anak, pinalo kita kasi mahal kita. Ayokong mapariwara kayo. Ganun lang, kasimple. Mauisip nila, o nga, mahal pala ako ni mama. Oh. Kaya hanggang ngayon, doon pa natutulog sa amin. Doon pa rin. Okay naman, wala namang ginagawang mali. Ayun, nag-aantay mo na ako makatulog siya bago ako matulog. Pero sa tingin mo, wala namang ginagawang mali. Ano naman. Wala Pag naman. nanonood ako sa TV, susubok ko lang si JP. Baka takot lang yan, kaya gusto niyang Makikwarto. Ganyan, may tingin bata. O sige na, pupunta na kami ha. At anong oras na kami? Sigurado ako nito sa kalsada antok-antok ako nito. 12 oras kami magbabiyahe. 12, alam mo 12? Well, 12 oras. Oo, ako magdadrive. Bago kami makarating doon sa Isabela. Ganun kalayo. Kaya sinadya lang talaga namin kayo. Para naman hindi kayo maiwan na wala man lang kayong allowance. Ha? Katawag lang kung may kailangan. No? Pag may emergency dito, ano man, kung anong mangyari, tawag lang kayo agad. mag-lock kayo ng Mag-lock lagi ng pinto. Itong likod, paayos mo kay Kuya Aris, ha? Huwag mo kalimutan. Yung lock ng pinto nyo sa likod, ipausap mo muna kay Kuya Aris. Kuya Aris, gawa mo naman ako ng lock sa loob. At delikado kami dito, nakaubukas-bukas lang ito. Magkano lang yun? 35 pesos lang ang lock. Ha? Gagrinderin niya lang yan para mayroong kang lock na gano'n. Ha? Huwag mo kalimutan, dapat pagbalik ko, makita ko, ha? O, sige na. Pupunta na po kami. Tara na.
Magtipid-tipid natin ninyo, ha? Tara. Bye-bye, Ining. Bye-bye, Ining. Babay na, babay na. Pero babay ka na kay Lian. Bye-bye kay Lian, dali. Babay ka na kay Lian, bye-bye. Oh, tapos si Cairo marunong magbabay. Oh, ay baboy nila babay na, babay na. Cairo, babay ka na kay Lian. Bye-bye kay Lian, dali. Babay ka na kay Lian, bye-bye. Oh, tapos si Cairo marunong magbabay. Oh, ay baboy nila Iaris nila alaga-paalaga. Baboy. Kayo nag-aalaga kayo ng baboy noon, pwede pa. May ganyan din kayong bakal, wala Tradition lang Ngayon ko lang din nalaman niya na ganyan pala para tumaba ang baboy. Oo. Hindi, yun sa amin nun ay yung mga tabla na malalaki. Yung paganyan, Kasi hindi pa naman uso nun ng semento Semento. Pero kulungan siyang malawak talaga. Malawak. Dito lang din ako nakakita na ginaganyan pala ang baboy. Ayun nilagyan nagara sa pang kawayan. Para hindi makalpas yung baboy. Saan yung upo? Ay, ito? Yan. Yan yung upo? Nasaan yung sitaw na sinasabi mo? Sige daw, tunong mo daw sa akin. Titinan ko. Yan o, upo. Aakyat nga. Oo, ang galing Aakyat si dito sa langka. Sasandalan ko yung yabat. Nang ano? Yabat. Ano yun? Yung kanya. Bayabat? Opo. Bayabat. Nasaan yung sitaw mo? Ay, ang lalaki na ng tanim ni ate ninyong kalabasa. Yung po, abay po. Saan? Yung po. Ay, sitaw yan? Opo. Ay. Bigay ninyo. Wala, oo nga Ako siya sa alakat. Kanina yung malunggay? Akin po. Wow, pag nagdahon yan, pahingin kami Opo. Mahilig kami sa malunggay Unang bunga rin bibigay ko sa inyo. Hindi, wag na, ayoko. Hindi ko tatanggapin. Gusto ko sa inyo muna. Maranasan nyo muna yung pinaghihirapan nyo. Salamat na lang. Opo. Sa sunod, mahingi ako sa iyo pag sawa na kayo. Sige na, punta na kami natin niya. Sige pa. Okay. Ingat po kayo. Salamat. Bye-bye. Punta na tayo guys. Labas na tayo. Bye-bye. Kung ko sa'yo. Palabas na tayo dito sa area nila. Ay, grabe. Sasalubungin yata natin ang bagyo nito. Salubungin natin ang bagyo. Lakas na yan dyan sa Manilang ulan. Sigurado, maulan na yun sa Manila. So yun guys, pag-pray natin na sana maayos ni Piskal ang mga nagiging problema. Para naman kahit paano yung hustisya na hinahangad-hangad ng tao makuha niya. Wawa naman kung mangyayaring hindi. Diba? Taong matagal pinangarap na makalaya. Yung akala niya wala nang tutulong sa kanya kung kailang meron na, tsaka naman ganito. Alright. Ito, wala yata siya Lindy dyan ngayon. Parang wala. Yung dyan tricycle nila. May pasok. Yan, dami walang pasok. Private school lang kung wala. Yan yung gamit namin guys, dito na sa likod. Wait ako sa inyo. May dala na kami aircon. Yan, saktong-sakto sa tag-ulan yung aircon natin Tara. So maraming salamat sa pagsama nyo at suportahan nyo din Commander Marcos Runs TV. Ang Team Marcos, sana po nandiyan kayo palagi para sa amin at salamat dahil sinusuportahan nyo kami, minamahal nyo ang team. Salamat sa pagmamahal na binibigay nyo at mahal na mahal din namin kayong lahat. Tulong tayo para katin nyo guys. Pag-pray natin, marami tayong magdadasal, mas powerful yun. Kaya di mananaig ang kasamaan, lalo na't marami tayong nagpipray. Yun lang po. Salamat. Mag-ingat kayo palagi. Talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game.